Yan, yo, what's up sa inyo mga ka-CB? So, welcome back again to my channel. So, tagal kong di nakapag-update vlog sa inyo mga ka-CB, no? So, ngayon mga ka-CB, mag-a-update na po ako sa inyo. At sorry kasi guys, di ako nakapag-update. Gawa ng meron ako ng back pain. Sobrang sakit ng likod ko. May higit isang linggo din. So, ngayon pa hindi pa nga masyadong okay. So, ayan, medyo naman na. Medyo kaya-kaya naman na kumilos. Kaya ito mga ka-CB, nakapag-vlog ako ngayon. Ayan. So, ngayon guys, ayan. Ay, sorry, nagalaw ko yung itaw. Ngayon guys, ayan yung mga update sa mga fishy natin. So, sa nakikita nyo, diba, puro fry ngayon yan. So, ito yung bagong good news. Ayan. Ito yung update ko ngayon na meron ako kasing mga pinapalaking fry. Ayan na yung HB Blue natin na fry. Malalaki na sila. So, binobomba ko sila ng BBS. Pero ito nga, diba, nagkasakit ako. So, ayan, 5 araw silang hindi nakapag-BBS. Mahigit. So, ito, RDSS na 6 na piraso. Tapos ito din, ito yung pinakamarami. Ito yung pinakabagong batch, mga ka-CB, sa aking HB Blue. So, mahigit 41 pieces sila dito. Ayan. 41 lagpas. Mga 45 ata sila dito ang bilang ko. Nakalimutan ko ng mga CB eh. Ayan. Sobrang dami niyan. HB Blue Fry. Ito yung ano pa lang to. Kailan lang to binuga? Na-harvest ko siya. Ayan. Mga ano pa lang to. 3 days old. Ayan mga ka-CB. Ang aking HB Blue na pinaka bagong drop. Ayan. So, pare-pare silang first batch and first batch kasi magkakaiba sila ng pinaka-female mother. Ayan. So, ayan, maganda yung pagkakaano ko. So, ito kasi masyadong madaming bilang nito mga ka-CB. So, ang gagawin ko dito, lilipat ko siya sa 10 gallons. Ayan. Siguro pag medyo lumaki-laki na, pag medyo kumakain na talaga sila ng BBS. So, ililipat ko sila sa 20 gallons kagaya nito. Kasi ito, mas konti yung bilang nito. Nasa 20 plus lang to eh. Ito nandito. Pero nasa 10 gallons sila. So, lilipat ko to. Mas marami kasi bilang nito. So, ililipat ko to sa 10 gallons din. So, ito, wala na kasi laman to. Yung mga full gold dito, wala na. So, meron na lang ako 2 maliit na full gold. So, ito, 10 gallons to. Ito, nakaharap na sa kabila. So, ayan, nire-ready ko na. Nilagyan ko na rin ng tubig para kahit mga at least 4 days to 3 days, lipat ko to. Ayan. Kasi sobrang dami ng bilang nito. Ayan. Tip ko lang sa mga newbie dyan, kapag masyadong marami yung bilang ng fry ninyo, mas okay na mas malaki yung paglalagyan yung mga ka-CB. Kagaya nito, nasa 41 to 45 pieces sila dito. So, dapat nasa mas malaki. Ayan. Kagaya nito kasi konti lang. Ito nga ata, 12 lang ata to eh. Ito, 6 lang. Ito, nasa 30 lang. Ito nga, 25 to 30 lang to eh. Itong fry ko dito eh. Tapos, meron dyang first batch din na RDSS. Ayan. Yung RDSS dyan, hinalo ko na muna. So, alam ko naman kung sino yung RDSS dito kasi mas maliit. Kasi yung mga HB Blue, mas malalaki na yan. May mas sobrang liit dyan sila yung RDSS. Ang bala ko, pag nalis ko to, itong nasa 5 gallons na HB Blue, lilipat ko yung RDSS dito kasi mga nasa 7 lang to 8 pieces na yung RDSS dito. Ayan mga ka-CB. So, nakakatawa no kasi may mga fry na naman tayo mga ka-CB. Ayan, RDSS, HB Blue, and HB Blue. Ang wala pa tayong fry mga ka-CB, update ko lang kayo dito sa ating mga MSSBT. Ayan. So, wala pa rin tayong fry. Ayan, tinry kong ilabas yung neto, isang pair neto. Nilagay ko sa breeding tank. Ayan, pero wala eh, hindi pa rin niya talaga natutusok. Pero nakikita ko naman na parang nagkahabulan sila. So, sana natusok yon para dito na lang magbuga. Ayan. So, Big Mama na yung mga nandito. Ayan, oh, kita nyo ba? Kasi diba, Big Mama na. Tapos, ayan, oh, sobrang dami na nung duckweed. Ayan, dumami na. So, sa mga walang aerator, okay din tong duckweed. Kasi, nakakapag cycle to ng tubig at nakakatanggal ng ammonia yung mga ganitong plants, mga floating plants. Mabilis nga lang dumami itong mga ka-CB. Pero, nakakatulong to sa pag-cycle ng tubig natin para manatiling healthy water. Ayan, magandang quality ng tubig natin. Kagaya niyan, no, sobrang nila. So, water change ko to mamaya kasi yung mga sa breeding tank ko na water change ko na. Tapos dito, 2 na lang to. Isang male, isang female na juby na full gold. Ayan. At di pa rin ako nakakabili ng aking breeder. gawa ng busy nga at yun nga 'di ba mga ka-CB.
sobrang sakit ng back pain ko. So ayun, medyo okay na. Ngalay na lang yung nararamdaman ko, pero kaya naman na, nakakakilos-kilos na. Ayan. Dito, ito, nire-ready ko to. Dito ko lalagay yung 40 pieces natin na HB Blue Fry. Tapos, ito mga ka-CB, sa mga breeder ko, kung napapansin nyo dito, ayan, may isa dito na parang, yung female dito na parang matamlay, tapos parang napunit yung tail. So, binuhod ko muna siya, ayun. Binuhod ko muna. So, ito, nandito siya mga ka-CB. So, pregi to eh. Pregi. So, binuhod ko. Kasi nga medyo hindi okay yung swim niya. So, nilagay ko siya dyan. Ayan. So, hindi ko ini-stress yan dyan. So, inalis ko siya para ma-prevent yung ibang kasama niya. Kagaya nito mga ka-CB, no? Ayan. So, dapat mga ka-CB, yung behavior ng gapi, chine-check nyo. So, kung may matamlay, mas okay na parang hindi nyo pansin nyo na medyo may sakit. So, iwalay nyo na para hindi mahawa tong breeder. So, iniingatan ko kasi tong breeder. So, ito kasi yung breeder ko. Ito na lang sila. Ito na lang natitira. Kaya ang ginawa ko, binukod ko na tong isa. Ito. Kaya naman nagkaganon yun mga ka-CB. Diba nga sabi ko, mga 5 days akong hindi nakapag kilos-kilos. So, nahihirapan talaga ako kumilos na itong mga nakaraang araw. Tapos, yung last na water change ko pa kasi nung last Monday pa. So, mahigit 10 days. 10 days ako mahigit hindi nakapag water change. Tapos nung chinek ko to yung mga gapi ko dito sa baba, napansin ko madilaw na yung tubig. So ayun, parang medyo acidic na, medyo parang toxic na yung tubig masyado. Hindi ko alam kung ano na bang klaseng tubig din dito. Basta nanilaw siya. Pero ngayon, ayan, nag-water change ako, bumalik yung sigla nila. Nag-water change ako kahapon. Nakapag-water change ako kahapon. Tapos ngayon, nakapag-water change ulit ako. Kahapon, yung water change ko is nasa 40% mga hanggang dito. Tapos ngayon, kanina mga mga 20 or 10% lang yung inalis ko. So, ayan. Naglagay ako ng mga asin-asin para bumalik yung quality ng ganda ng tubig. So, ngayon naman, nakita ko naman yung effect. Ayan. Nakita ko sa swim nila. Ayan, kung napapansin nyo, diba? Maliksi na yung swim nila ulit. Hindi na sila stress. Bumalik yung sigla. Ayan na, bumalik yung sigla. So, ayan mga ka-CB. Bumalik yung sigla talaga nila as in. Ayan. So, nakakasad lang kasi nga, ayun nga, diba, meron yung medyo matamlay na female. Hindi naman siya totally matamlay. So, iniingatan ko lang mga ka-CB, no, para hindi talaga, hindi pa mahawa to itong dalawa kung meron man nararamdaman yun. Kasi to, healthy naman to. So far dito, okay naman nakikita ko, ayan. Yung line 1 natin, tapos ito yung line 2. So, yung line 2 pala, dito ko nakuha yung fry na mga 8 to 10 pieces na fry. Hindi dito yun nakahalo. Yung mas maliit, ayan o. Yun, mga maliliit talaga. So, nandito yun. Line 2 to. Tapos ito, galing sa line 1. Galing yan dito. Ito sa Big Mom na to. Ayan. So, ito, inihintay ko ulit magbuga. Para may second batch. Tapos ito din, hinintay ko magbuga. Saka ito sana magbuga. Ito yung matamlay eh. So, meron kasi ako nakita napansin sa tail niya na parang punit. So, para sigurado, hihiwalay ko na. But ibukod na natin. Pero feeling ko buntis din kasi siya. So, isa rin yun sa mga sign kasi. Isa rin kasi yung mga ka-CB sa sign ng gapi kapag matamlay, kapag manganganak na. Pero di natin alam. Para sure lang, alisin natin. So, yun lang din yung mga tip ko sa mga newbie. Check nyo lagi yung gapi nyo. Yung lawin nila. Kung okay ba ba. At para agad ninyo maagapan agad ninyo yung water quality nyo or yung gapi para di ma-stress. So, ito yung RDSS natin na line 2. Line 2 ko to. Ayan. So, binubukod-bukod ko yung mga anak nila kasi soon doon ako makakuha mga ka-CB ng mga future breeder ko. Kagaya nito, naging future breeder ko lang to. Galing to sa sabi. Anak na to nung unang-una kong kinuha yung line ng Batangas line eh. So, ito na yung mga naging anak. Tapos ito, HB Blue ko din. Ito rin. Ayan. Still line breeding lang ginagawa ko mga ka-CB. Ayan, kita naman natin, diba, nung kailan itong female nating HB Blue is sobrang taba ng tiyan. So, ngayon, ayan na. Tapos, kung napapansin nyo mga CB, no, ayan, nagbago yung setup ko dito. So, ito, pang ready na rin sa mga fry. Ayan. Tapos, ito, tinaas ko para mas kita ko yung mga So, hindi ko nalalagyan ng bato yun doon kasi mas nakakadumi lang. Pero ito, hindi ko na siguro aalisin. So, kaya ko nga tinanggal pala to kasi nga, babahayan na lang ng lamok. Wala na yung wala na akong mga dito. Yung mga CB, yung mga iba nating nilalagay dito na paisa-isang gapi. So, wala na sila. Ayan. May namatay isa. Ay, dalawa yung namatay. Yun nga, dahil nga hindi ako nakapagpalit-palit ng tubig ilang araw. Nakikit 9 days.
Tapos, yung dalawa, may bumili. So, ayan. Inalis ko na lang mga CB para i-reset ko na lang itong mga tank na to. Pero lalagyan ko itong mga to, mga yan, pag malalaki na to, pag medyo lumaki na itong mga to. Kapag meron na akong mga nasipat na mga next inbreeder na pwedeng i-groom, lalo sa mga female, no, yung mga CB. So, yun gagawin ko. So, ngayon mga CB, magpapakain ako ng ating BBS. Yan, may mga BBS tayo mga CB. So, tayo ito mga CB, no? Ayan. Ito pala mga ka-CB, pinakain ko na to ngayon ng BBS. Gawa ng yung ano natin, yung decapsulated BBS na expired. Ayan. Yun nga pala mga CB na pick ko dito. Ito, lumaki to sa decap. Ayan. Pero na-expired yung decap natin. So, namuti. So, ayan. Pag namuti, tapos mabaho na yung amoy, hindi na okay yung amoy. So, tinapon ko na. Ayan. Ito, ngayon na nakakain to ng BBS na hatchable. Ayan. So, ito yung nagbi-BBS na hatchable. Mas matanda to ng mahigit 6 days to 7 days. Ayan, hinabol ng mga nagla-live food. So, diba? Maganda talaga yung live food. Ayan. Pero ito ngayon, papakainin ko na sila ng live food. Ayan. So, yun lang mga CB, no? Yun lang yung tip natin for today at para sa mga newbie nanonood dyan at sumusuporta. Yun lang yung update natin for today at ayun nga, no, magpapagaling muna ako kasi yun nga, medyo masakit pa yung likod ko talaga. Parang sa may batok banda. So, yun lang mga CB, yun na update natin for today. And thank you for watching mga CB at thank you for subscribe and like. Yun lang mga CB, kita tayo sa next vlog.